pagiging isang ina, isang panibagong yugto sa buhay ng isang babae. Walang kodigo, walang madaling paraan. Hacks o shortcut na nagsasaad kung paano maging isang perpektong nanay. Subalit may mga paraan upang mabigyan ng ating ina ng mga gabay at paalala na mahalaga ang kanilang kapakanan at paghubog ng kanilang mga sarili upang mas maging mahusay na ilaw ng tahanan. Kaya naman, kasama natin ngayong umaga si Mommy Berlin Domingo Maynigo, ang may akda ng librong Raising Moms. Magandang umaga po and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nanonood ng Rise and Shine at sa buong Pilipinas. Good morning. Good morning, Mommy Berlin. Hawak natin yung kanyang book. Ganda, graphics Actually, pa di ba lang. dapat raising kids? Pero raising moms. So, parang very interesting. So, tell us about this book. Ano naging inspiration niyo dito? For sure, kayo po ay bilang isang nanay, ay na-share niyo po dito yung journey po ninyo. Opo. Okay, sagutin natin ang katanungan na yan sa pamamagitan ng isang kwento. Okay. Tayo ay galing sa isang book donation drive noon. Bumaba tayo sa Katipunan, medyo nakaramdam ng hilo, nagsuka. Tumawag ako sa taong kilala kong tutulong sa akin agad sa mga oras na yon, ng aking ina rin. Sabi niya, punta ka sa ospital na to. Pumunta ako, sabi niya, magkita tayo. Pagdating ko doon, konting interview, lab test. Katapos noon, dumating na yung mami ko. Sinabi niya sa akin, oh, kamusta ka na? Ano nangyari? Wala pa po, wala pang sinasabi yung doktor. Sakto, dumating yung doktor. Pinatawag ako, pumunta kami sa isang maliit na kwarto, puti, malamig. May sinabi siya, you're pregnant. Okay. Natahimik ako, hindi ko na narinig kung ano yung mga sinabi pa niya. Okay. Kasi paulit-ulit lang sa utak ko, sinabi niya, you're pregnant. Lumabas na kami ng kwarto, sinalubong ako ng mami ko. Ang sabi niya, Dok, kamusta ang anak ko? Napatingin talaga ako kay Dok kasi hindi ko alam na nasa likod ko pala siya. Tapos tinitignan ko na lang siya na nagmamakaawa. Tapos sabi ni Dok, Mami, okay na po ang anak ninyo, nakausap ko na siya, nabigyan ko na siya ng reseta. Laking pasasalamat ko talaga kay Doc dahil Hindi niyo sinabi? hindi niya sinabi na yung nag-iisang anak niyang babae na dalaga ay buntis. Okay. Nung mga panahon na yon, natutunan ko ang ibig sabihin ng tactfulness. Okay. Ito yung hindi ka pangungunahan ni doktor o hindi ka pangungunahan ng ninuman ng sarili mong kwento. Hahayaan niyang ikaw ang magkwento ng sarili mong kwento. Iyang virtue na yan at ilang pang mga virtues ang makikita natin sa Raising Moms. Ito ay puno ng mga kwento natin sa buhay. Okay. Paano yung mga challenges na yan nakatulong sa atin para paglabanin natin ang buhay at mapagtagumpayan natin. Katulong ng mga virtues na yan dahil mahalaga yan sa pagpapalaki natin sa ating mga anak at masabi nila na, ay, proud ako sa nanay ko dahil napalaki niya ako na may mga ganitong klaseng virtues. Yung bang sitwasyon na yan, nag-push sa'yo to write stories like this or to Yeah. push through with the Raising Moms? Yes Bakit po. Raising Moms? Raising Moms dahil kung iisipin natin nanay tayo, sino ba nag-aalaga ng mga anak natin? Nanay. Pero sino ba ang nag-aalaga sa ating mga ina? Parang isipin mo, mag-isa ka, iiyak ka, wala kang mapagsabihan. So ngayon, pag nabasa mo yung Raising Moms, ay, pareho kami ng kwento. Nakaka-relate yung mga nanay. So parang, ay, hindi pala ako nag-iisa. Correct. Okay. So, you're a mother of 5, tama Yes, ba? Okay, ang eldest ay? 23, he's graduating Oh, na. congratulations. Salamat po. At kasama ko siya ngayon. Asan siya? Asan ka graduate? Kaway. Ayun. Hello, Okay, good morning. Very supportive. And then the Yes. youngest? He is 7 years old, 7 years upcoming grade 3. Okay. Ano yung pinaka-challenging sa pagiging isang ina? Marahil yung pananahimik, Okay. yung hindi mo minsan masabi na pagod ka na, nagagalit ka minsan, na kailangan mo rin ng tulong. So, sa pamamagitan ng Raising Moms, gusto nating sabihin sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng ina na pwede kang magalit, pwede kang humingi ng tulong, magsabi ka lang. Ayan. O alam mo na, nandito nanonood yung anak. Dapat tanungin din natin talaga yung mga nanay natin, kamusta ka ba, ma'am? Ikaw ba ay pagod? Kailangan ba ng tulong? Ano? Maganda yung ganun, ano? Ako siguro bilang anak, parang you always doing everything for me. What can I do for you? Ayan, Diba? oo. Napakaganda nun. Paano nakatutulong ang pag-prioritize ng sarili ng isang ina sa mas epektibong pag-aalaga ng kanyang pamilya? Is there something to do with the connection, self-care, sa pagiging mas present ng magulang? Sa akin palagay, hindi
hindi kasakiman ng pagiging ang pagtingin din sa sarili. Okay. Once in a while, magkaroon ka ng gasgas na nga yung sinasabi nilang me time eh. Pero totoo yun. Kasi pagka kunyari pagod na pagod ka na, mas lalo kang galit eh. Parang aalis ka na sa mundo eh. Parang yun lagi mong iisipin. Pero pagka kunyari, pinunan mo rin yung sarili mo, tulad ng sinasabi nila, gasgas na rin na you can pour from an empty cup. Pagka kulang ka na, nahihirapan kang ibigay yung buo mo sa mga anak mo. Pero kung after mong rejuvenate, after mo magpamassage, o after mo magbasa ng isang maliit na libro, buo ka na ulit sa mga anak mo at mas present ka sa kanila kasi alam mong masaya ka. Alam mo, I am cannot not give a what you don't mother, have. Oo. pero I have so much kids, mga estudyante ko. Oo, nanay-nanayan Yeah, ka they call me mom. And I realize, dami ng pagod na pwede maranasan sa araw-araw. Pag nakikita mo yung mga batang alam mo nagmamahal sa'yo, tinuturing ka nanay, nakakapawi ng pagod. True. Pero ito, nabanggit niya kanina about self-care, Okay. Mami Pearlie. Yung iba kasi, ang sinasabi, naku, napaka-selfish naman ito. Hindi mo deserve yan. Kailangan Ay. naasikaso mo yung mga anak mo. Minsan naririnig natin, coming from them as well, na, naku, huwag muna ako magpahinga kasi kailangan ako ng anak ko, ganyan. Paano mo sila ma-encourage to actually prioritize themselves, sometimes, at times, kasi kailangan din nila yun. Ano bang tawag sa ating mga ina? Di ba ang tawag sa atin ay ilaw ng tahanan? Paano ka ngayon magiging isang ilaw ng tahanan kung bigla ka na lang mapupundi? So, kailangan mong punan yung sarili mo para magbigay ng liwanag sa buhay. So, hindi ito kasakiman, hindi ito kapritsyo, kailangan mo yan. Huwag Okay. kang mahiya. Oo, dapat sa Mother's Oo. Day, ha? Yes. Oo, yan ang gawin O yung ng mga anak ko sa nanay. Mother's Day, Alam niyo na. ang pinaka pwede ko magawa ngayon ay puntahan siya sa cemetery at pagdasal ang kanyang kaluluwa. Ayan. At alalahanin ng mga magagandang sandali na kasama akin na. Pero syempre, Miss Berlin, hindi lang naman ang mga ina ang may papel sa pagtataguyod ng pamilya. Ano ba ang pwedeng suporta na pwede bigay ng family members sa ina? Okay. Yung mga simpleng kamusta ka? Tulad ayun, na nabanggit mo, oo. maganda yan. O kaya yung tipong, may kwento na naman ako. Mahilig ako magkwento eh. Isang araw, maraming beses, pag Okay. aalis ako, babalik ako sa bahay, madadatnan ko yung pangatlo kong anak, nagwawalis. Oo. Pero ang goal niya talaga, dapat pagdating ko ng bahay, malinis na, natatao na mas napapaaga ko ng dating. Hindi pa malinis. So, hindi pa malinis, pero alam mo yung effort. Yung mga ganong simpleng bagay, kahit na nabubuking mo sila, pero nararamdaman kanila. Gusto nilang tumulong. Okay. Mahalaga ka. Kahit papano gusto nilang bawasan yung hirap o yung ginagawa mo. Well, moms can actually have a copy of this book. Paano ba sila magkakaroon ng copy nitong Raising Mom? Ang Raising Moms po ay available na sa ilang mga piling online platforms Okay. at saka sa mga bookstores nationwide. Ayan, Raising Moms by Berlin Domingo Maynigo. Actually, may mga chapter siya ng mga virtues, tact, kindness, self-control, Oo. until purposefulness, nakakatuwa. Mother tenets na pwedeng makita natin at matutuhan dyan sa librong niya. Anyway, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin, Miss Berlin. Isa po kayong inspirasyon, lalo na po para sa mga ina na patuloy na inuhubog ang kanilang mga sarili para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Advance Happy Mother's Day! Thank you Advance Happy very Mother's much Day. po. Berlin.